Kristohanon, inconsistent ang pagpangalagad. Sa una, grabe kadastas sa atong pagpangalagad, grabe ka faithful ang mga testimony as if di ka mo tuong na mabackslide. Pero, yan ay nangyayari tungkol kay mga higala, dili natin kontrolado ang atong kasing-kasing. Only God, by His grace, kung hindi ka magsalit kanina, hindi ka dapat magsalit sa atong kagalingon, di ka manganda, di ka magpasigado, kaya walang nindaki sa atong mga higala. Amen. Ibungon mo ang dapat himon. Habang may nakakataon, mga lagad ka ng tinaron. Isa sa dahilan of verse, bakit marami ang casualties in the last days na aside from the fulfillment of prophecy, marami ang mga believers na dili magpakorek. Amen? Dili kaganahan makorek, correctional, dili kaganahan kahimangnuan, dili kaganahan na sultian, dili kagusto nga i-instrukan. That's why mangduod ka, tayong kaundang kay naman. Gusto ang himoon. And that's the kind of attitude na dadala sa imo lamang sa spiritual growing, disregarding correction. Ito ang sabi ng Panginoon. Disregard, say receive not correction. Look at verse number 28. The same chapter, 3:28. No, not 28. I don't see. Forget about it. I might just have a one verse here. But anyway, ato makita, if you study the whole book of Jeremiah, tanan naka-record din ang gitawag nato nga attitude ng nation of Israel. Paano sila ni-reveal sa Ginoo, paano nila i-despise ang Ginoo. Look at Jeremiah 8. The book of Jeremiah chapter 8. Tapos sa chapter 8, let's go to chapter 7. Verse number 23, But this thing commanded I them, saying, ang mga bagay na ito ay sinalitan ko sa kanila, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But if I cannot, nor incline their ear, but walk in the counsel and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Of course, not literally na naglalakad sila na backward na ganyan. Ibig sabihin, tumalikod sila. Yan natin kinuha ang tinatawag na backsliding. Tumalikod sila sa paglilingkod sa Panginoon. Why? We do not want correction. Who are you to correct us? So we want our way. In the picture, ating makita, na mula sa kay Satan, binigyan tayo ng spirit of disobedience, spirit of pride. I will do what I want to do. We disregard correction, we disregard counsel, as if kaya natin, yan ang nangyari sa nation of Israel, na nadala ni Adam, and because of that, by one man's disobedience, according to the book of Romans, napamana natin ang tinatawag na disobedience na yan, the spirit of disobedience, at yan ang nakita. Mukuan pa ta, sometimes moving on na yes, pero, but, at may bad ganit, meaning, mayroon tayong reservation to obey. Amen? Disregard. The third grace. She obeyed not the voice, that's disobedience. She received not instruction, that's disregard. The third grace is she trusted not in the Lord. Ano po yan? Ang number 1 is disobedience, number 2 is disregard, number 3, she trusted not in the Lord, that's distrust. Distrust, meaning di ka mo tuo, di ka mo patuo, di ka mo sabi. She trusted not in the Lord.
106. Mauni ang history ng nation of Israel. At least dito na saysay ang mga bagay-bagay kung ano ang kanilang attitude toward God. Mabasa natin dito na ang kanilang attitude is distrust. They question God. Can He provide table in the wilderness? Pero na after all the miracles, That's right. na binigyan sila ng tubig mula sa bato, after experiencing the miracle of passing the Red Sea, nag-question pa sila na can He provide a table? Table lang, hindi mag-provide sa Ginoo. Na ang tubig namin, pinakamilyo ng gallons niya na-provide sa ila kada adlaw. How much more just a table to provide them food in the wilderness? But the question is, why? Because they don't trust God. Musalit sila ngayon, but later on, hindi na naman sila musalit. And they will complain against God every time may katamay na problema. They will discuss God and say, wala pinta itong Diyos natin pinaglilingkuran. Later on, because of the grace of God, God will help them. God will sustain them. God will meet their need. And then later on, habang kumakain sila, maubos ang kinakain, they will again complain before God. They will distrust the Lord. Walang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, kung mayroon man tayong dapat sabitan bilang patunay na may Diyos na nagdala sa atin, look at your life. Imagine why you are still alive today. Amen. That proves that there is a Creator that sustains you every day. Amen. And you must trust Him because without Him, we can do nothing. Yan ang nangyari. I don't have time to recall the book of Psalms 106, 78 and 106 are good chapter to know what happened to the nation of Israel. Pabalik-balik ang kanilang tinatawag na distrust sa Panginoon. Pagkatapos na sila'y magpalano ng Diyos, bibigyan ng blessing, maghangyo sila, they will ask God, they will make a petition, God will answer their prayers, and then after that, pag naubos na yung binigay ng Panginoon, ayun, nagsimulan na naman sila, walang pananampalataya. I hope we are not like the nation of Israel. Amen. Amen? I hope we will not emulate or copy the kind of attitude that these people has during their time. After all, God has given them great miracle after miracle, and yet they trusted not in the Lord. At yan ang nangyayari. We have to pass through the tribulation period and serve the Antichrist for at least 3.5 years. Madadaya pa sila ni Antichrist ng 3.5. Ilang nauna, ng 1948, na nahimong silang nasyon. At of course, kung ating ibalik natin sa panahon pa, sa Old Testament, ilang thousands of years na they are no longer enjoying the blessing of God. Kung mayroon isang bagay na natitira ay ang kubinan ng Panginoon sa kanilang forefather na Abraham, na kahit paano i-preserve sila sa Diyos pag-abot sa tribulation period, and the nation of Israel will be saved. Yan na lang ang pag-asa niya. But as to the problem right now in the Middle East, ang mga patay na to, ang gira, i-allow sa Panginoon na marami sa kanilang mapapahama dahilan na sa kanilang distrust sa Diyos na nagdalang sa kanila. Pero kung imagine na binigyan na tayo ng buhay, binigyan na tayo ng lahat ng lahat, ay hindi pa tayo maniwala sa Diyos na nagdalang sa atin. After all na siya'y napaka-faithful sa atin, at sa kanyang grasya, niligtas na tayo, pagkatapos hindi pa tayo maniwala sa kanya, ano na lang, saan pa tayo hahanap ng pag-asa ng kapatid kung hindi tayo magtiwala sa Diyos. Distrust is one great sin of the church today. Hindi tayo maniwala sa mga pangako ng Panginoon. Millions of promises in the Bible. Idato ka words ang ipakita ko sa conference
linas natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Halos hindi natin maubos ito. Ang problema lang, we do not trust and have to pray the promises of God. Amen? Amen. Hindi natin pinagtitiwalaan ang mga promisa ng Panginoon. Ang dami ng kanyang pangako. And yet nga naman, na naata sa bitawag na influence, naata sa mga problema. There are times na may mga problema kang halos makalimunta. Is there a God? Where are you now? Bakit wala? It's because kulang ang pananampalataya natin. And remember what the Bible says, without faith it is impossible to please God. Amen. Amen. Pananampalataya ang naging kulang. Pananampalataya ang nagiging missing link. Nagiging gap natin sa Panginoon. Because without faith, walang contact tayo sa Diyos. Without faith, hindi tayo makapag-pray ng mga pangako ng Panginoon unless na magtiwala tayo sa Kanya. Diyan lang natin matanggap ang mga pangako. The last phrase is, sin does not near the Lord. Anong ibig sabihin niya? Sin does not near the Lord. Hindi siya nagalapit. Hindi siya lumalapit sa Panginoon. Anong ibig sabihin niya? That's desertion. The fourth word for the road to spiritual growing is desertion. Yung magbiyak ka, yung mag-quit ka, yung mag-resign ka, yung muundang ka, yung mu-desert ka, biyaan mo ang imo nga Ginoo. She does not near the Lord. You know, kung mayroon man tayong butang, mabilig yun natin, dapat kalimtan kung biyaan, wala nang iba kundi ang Ginoo. Amen. Kung hindi lang natin biyaan ang atong loved ones, sometimes may mga times na mabiyak ka sa mga higala, may mga butang na biyaan natin, mga pinangga natin sa kalibutan, mga material na bagay, but ayaw darating sa buhay natin, never na ang Diyos ay i-serve natin, never na ang Diyos ay iwanan natin, never na ang Diyos ay biyaan natin, because tayo ang pinakatuloy na tao sa kalibutan. Akala natin may pagmamalaki tayo. Once we desert God, hindi na pa nasubok. Kung lahat ng ating desisyon, ang road na tinatahak natin, puro lang paniwala, puro lang lahat karungkaran, puro lang lahat mga bad decisions. Why? Wala nang nagagiya kanino. Gibiyahan mo ang nagakuntula sa kalibutan. Gibiyahan mo ang nagakuntula sa kinabuhi mo. And once mubiya ka sa Ginoo, ikaw ang pinakaluoy. You'll quit down to the road of spiritual growth. Sin does not near the road. Napakalungkot na ang nation of Israel pa ang nagmamalaki. Aayaw ko sa Ginoo, di kumudukol sa Ginoo. You know what's going on in America today? Because the Lord is judging the country. Because America is very far from God. You know what's going on in other nations? They are far from God. Napakalungkot. Ngayon ang ating nasyon, kung matuloy man ang plano ng Pope na darating dito, hindi pa natin alam kung how confirmed na siya pupunta rito next year ba? Lalong musamot ang ating problema, daghanan na tayong mga problema karon, magulo ang napulis, yung mga list na nilagay ni napulis sa iyang mga affidavits, halos 80 to 90% na involved ng pork barrel scandal, doon pinadeny din ng mga alleged accused. Pero napakagulo. At dyan na lang naubos, pinigsos ang effort ng Pilipinas na mga scam nila. Wala ng kuryente, kinakapos pa tayo ng mga supply ng tubig, etc. At yet ang gobyerno natin napupo sa walang katuturan na problema. At napapalayo tayo sa Diyos. Napakalungkot mga kapatid na ang nasyon na ito will be going down to the road of spiritual growing. Kung bakit ang Diyos ay nag-preserve pa dahil mayroon pa mga Christian na namumuhay ngayon. Nandito.